Wala nang intro-intro. Simulan na natin to. Chris, alam kong meron kang galit sa iyong puso. Naamoy ko ito sa bawat hiningang lumabas sa iyong pagkatao. Makipag-isa ka sa akin. At sa pamamagitan nating dalawa, makakagawa ka ng isang milagro na daig pa ang kakayahan ng propesiya. Pagtintal nito sa akin, habang nagwiwika ito sa akin, ay ang paglaso nito sa isipan ko. Meron itong pinakita sa akin na mga kayamanang na hindi ko masukat kung sakaling makipagkasundo ako. Ipinakita din sa akin ng demonyo ang pabalikin ang mga taong matagal nang namaalam sa mundo. Maya-maya lang ay nilapitan ko ito. Ang taong gumawa ng kahit na anong milagro ay isang demonyo. Kung magagawa mo kung linlangin sa mga temporal na bagay dito sa mundo, nagkakamali ka. Aanhin ko ang kayamanan kung galing naman ito sa mga demonyong katulad mo. Oo, nagsusugal ako para magkapera, pero hindi yon ang dahilan na lahat ng yaman ay aking hinahangad. At saka aanhin ko ang kayamanan mo kung ang kaluluwa ko naman ang dadanas ng paghirap sa buhay ng walang hanggan. Matapos ko yung banggitin, ay ang pagdukot ko sa mutya ng durian at inilapat sa espiritual na kanyuan ng demonyo. Nang makita ng demonyo ang mutyang papalapit sa kanya, bigla naman itong nagsisisigaw na para bang kinakaharap nito si kamatayan. Maniwala man kayo o sa hindi, paglapat ng mutya ng durian sa balat nito, nagliliyab ito habang nagsisisigaw. Kisap mata lang din noon ang pagitan nang biglang naging bulang apoy ang nilalang at agad pumailalim sa kalupaan. Matapos ko yung gawin, ay ang paglapit ko sa matanda para pakawalan sa pagkakadakip ng sumpa na nanggagaling sa aking mutya. Manong, ayos lang kayo? Wika ko sa matanda, pero bigla ako nitong niyakap habang umiiyak. Salamat, iyo. Dahil napalaya mo na ang aking sarili sa demonyong yun. Hindi ko lubos maisip na makakatagpo ako ng taong kagaya mo sa lugar na ito, na nagagawa akong matulungan. Masayang sabi ng manggagamot sa akin habang umiiyak din. Wala hong anuman, Manong. Masaya lang ho ako dahil malaya na kayo sa inyong pagkakakulong. Sagot ko naman sa matanda. Kasabay ng pagkasabi ko sa akin ay ang paglahad nito sa kanyang mga karanasan bago siya naging alipin ng demonyo. Ayon dito, na nung mga panahon na nag-aaral pa lamang siya sa mga lihim na karunungan, kung ano-anong bagay raw ang kanyang nasubukan. Dahil sa pagmamahal niya sa landas na kanyang tinahak, hindi niya lubos maisip ang mangyari sa kanya. Dahil sa pananaliksik sa mga aral sa kaliwa, ang naging hangad nito ay ang mahawakan ang dalawang karunungan na nasa magkabilang panig, o kaliwa o kanan. Naniniwala kasi siya noon na kapag ang isang tao na magagawang mapaghusayan ang dalawang lihim na aral, makagagawa siya ng isang milagro na ni minsay hindi pa nakita ng mga tao. Sa ilang buwan pa lamang na pananaliksik at ng aral sa kaliwa niya, doon na raw siya nagkaroon ng marka na mabutas sa kanyang kaluluwa.
Huli na daw nang malaman niya na meron na palang nakikihati sa katawan niya na isang demonyo. Sa sobrang lakas daw nito, hindi niya ito nagawang maitaboy. Gamit-gamit ang kanyang karunungan sa kanan. Habang tumatagal daw ang paninirahan ng demonyo sa kanyang katawan, dahan-dahan naman siyang nawala ng kontrol sa kanyang katawan. Lumipas daw ang mga ilang buwan. Tuluyan ang nasakop ng demonyo ang kanyang katawang lupa. At kasabay ng pagkaalipin ng kanyang kaluluwa sa demonyo, kung saan-saan na daw siya noon tumungo, para lamang maikalat ang kasamaang taglay niya. Nang marinig ko ang sinabi ng matanda, dinasalan ko naman ito ng isang bakod pang kaligtasan upang masilihan ang lamat sa katawan ng matandang ito. Bago ito umalis, may ibinilin ito sa akin na isa pang uri ng mutya ng durian upang magawa kong mataglay ang lakas sa larangang tinatahak ko. Nang marinig ko ito, halos hindi ako makapaniwala na nagawang malaman ng matanda ang gawain ko. Iho, may tiwala akong makukuha mo ito. May tsansa ding makaligtas ka sa pangalawang pagsubok ng gabay nun. Dahil pagmamay-ari mo na ang isa pa nitong uri. Yun nga lang, kinakailangan mong doblehin ang iyong pag-iingat. Dahil dadami ang iyong makakalaban, lalo na't kung matutunugan ka ng mga bunggaitang mananabong na mayroong taglay ding aral na kayang kumuha ng mga mutya na nasa iyo na. Sana makakasama ako sa mga lakad mo. Matutulungan kita. Wika nito sa akin at nagpapaalam ng umalis papuntang kabilang baryo. Hindi ko naman ito pinigilan dahil alam kong marami pa itong gagawin. Dahil sa ilang buwan itong paging alipin ng demonyo at pagalagala na lang. Nang tuluyan ang mawala sa aking paningin ang matanda, agad naman akong umuwi sa aming baryo. Pagdating ko sa aming bahay, agad namang sumalubong sa akin ang aking inay na kanina pa palang naghihintay. Oh, Chris, saan ka ba nang galing? Kanina pa kitang hinahanap dahil yung isa mong tandang nilapa ng galang aso. Ho! Sa nunay! Doon tumakbo. Hilahin na sana nito yung nakalima mong tandang kaso hindi niya mahila. Buti naabutan ko. Kung hindi, baka napatay na ng asong yan ang manok mo. Tingnan mo, batid kong may sugat yan. Sabi sa akin ng aking lula. Dali-dali kong pinuntahan ang aking alagang manok at nakita kong duguan nga ito. Panay din ang ugtak ng ibang mga kasama nito na ibig sabihin lang nun na merong galang aso nga na nakapasok doon. Meron itong mga kagat sa katawan dahilan ng pagdurugo nito. Hinahanap ko yung aso sa likod ng aming bahay. Ngunit wala na akong naabutan. At maya-maya nga ay lumapit sa akin ang aking lula. At sinabi niyang hindi taga sa amin yung asong gala. Siya nga pala, apo. Chris, nakita mo ba kanina yung mga taong nagmamasid sa labas? Napakarami nila. Pakiramdam ko, hinahanap ka. Muling sabi nito sa akin habang inaayos ko ang mga alaga kong manok. Hindi na eh. Bakit? Sino ba sila?
Hindi ba sila nagtanong sa'yo tungkol sa akin? Hindi. At matapos kang silipin ay agad din itong umalis. Muling wika nito. Lumipas ang maghapon. Ay wala namang pumunta sa bahay namin nung sinasabi ng aking lula. Lumipas ang mga araw. Wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang sa dumating ang araw na may pumunta sa pamamahay ko. At ito ang 3 sa mga kaibigan ko. Ayon sa mga ito, may grupong napadpad sa aming lugar na dumayo ng tigbakay. Paikot-ikot ito sa aming baryo kung saan humahanap ng makakatapat sa kanilang mga manok. Nang marinig ko ito, hindi naman ito bago sa amin. Subalit nang marinig kong maging si Mang Kinong nabantog na sabongero na talo nito sa mismong lugar namin. Nang marinig ko ang lahat, doon ako nagka-interes lalo na nung sabihin ng mga kaibigan na isang mahusay na sabongero daw ang mga dumayo sa kanila. Kagad kong dinala ang aking tandang na si Balatik at Ugis patungo sa baryo. Pagdating namin sa baryo, ay kaagad sumalubong sa amin ang isa sa mga kaibigan ko. Toper, didiretso tayo sa bahay ni Mang Banong. Doon tumuloy ang grupo ng mga dayo eh. Ah, ganun ba? Sige, doon din kami didiretso. Chris, sakto. Nahimas mo na ba itong mga alaga mo? Baka kulang sa hilot-hilot to eh. Oo naman. Umaga't hapon hinihimas ko yan eh. Minsan nga kapag tanghali hawak-hawak ko pa yan. Sagot ko naman sa kaibigan ko. Malakas daw yung manok ng dayo, Chris ah. Mukhang may mga agimat na ginagamit sa ata. Biruin mo ha. Si Mang Kinong ang una nitong napataob. Ganun ba? Hindi pala basta-basta ang mga taong yan. Oo nga, Chris. Kaya kung may dapat tayong galingan, walang iba kundi ang mga manok natin at pat yung pagtatari. Yan naman ang alas natin eh. Wika nito. Pagdating namin sa lugar ng bayaw ni Mang Banong, nadatna namin ang mga itong may kausap. At yun nga, yung bayaw ni Mang Banong. Nasa mahigit 20 ang bilang ng mga dayo na merong dalang mga manok panabong. Kagad kaming lumapit at nagmasid at saktong narig namin ang usapan nila. Ginoo, ito na ba ang manukang may pinakamalalakas na record? Balita namin malakas daw. Wika ng dayo. Oh, bibili ka rin ba? Yung mga katiwala na lang ang kausapin nyo. Wika ng bayaw ni Mang Banong. Ah, ganun ba? Sino naman ang harap para sa mga panlaban naming idinayo sa lugar nyo? Sagot ng dayo. Ah, baka ako ang hinahanap mo. Ito ang manukan ko. Sagot nito. At nagwika naman ang dayo. At dito nagulat sila Chris. Ako si Danilo, sikat sa bayan ng Amurak. Hinahamon namin kayo. Wika ng dayo. Hinahamon ko ang magagaling na mga magmamanok sa lugar nyo. Ikaw, payag ka ba? Wika ng dayo. Na siyang ikinagulat ng bayaw ni Mang Banong. Gusto mo kaming subukan? Baka magsisilang kayo. Hindi nyo pa yata alam kung anong lugar ang tinatahak ninyo. Karangalan namin dito. Wala nang ulot-ulot diretso largada. Kahit malaki pa yung hugutin yung mga manok, wala kaming paki. Sagot naman ng dayo.
at inilabas ang mga tandang sa mga lagayan. Habang nakikiramdam kami sa mga magaganap, napansin naming nilagyan na ng tari yung mga manok. Maya-maya pa, humawak sa kanyang tadyang yung dayo, tapos parang may dinudukot. At habang ginagawa niya ito, ay ang pag-uusal nito sa hangin. Kitang-kita ko ang enerhiyang bumabalot papaikot sa mga tao. Makalipas lang ang ilang mga sandali, nagharap na nga ang dalawang maglalaban sa kanilang mga tandang. Tumabi kayo! Ipapakita ko sa inyo kung papaano durugin ang mga manok ng mga dayo na ito. Pagmamayabang ng bayaw nitong si Banong. Nang akmang bibitawan na ang mga manok, ay siya namang pagdating ni Mang Banong. Nagsisi-atrasan ang mga tao nang dumating ito sa kanilang harapan. Hindi ito nagsasalita at pinapanood lang ang laban ng bayaw niya. At habang hawak ng bayaw nila Banong yung manok nito, nakita kong may nalaglag sa lupang kinaroroonan nito na parang buto ng munggo. Magamat napakaliit nun, kitang-kita yon ng aking mga mata. Pagbitaw sa mga tandang, agad itong nagsalpukan. At laking gulat ko nang magsalpukan yung mga manok. Dahil yung kabilang pakpak sa mga manok ng bayaw ni Banong, natapyas yun. Nagsisigawan ang mga panig sa dayo dahil alam nilang panalo na sila. Ilang saglit lang ang binuno ng dayo nang talunin nila ang unang manok ng bayaw ni Banong. Masalamat kayo, mahina ang dinukot ng mga tao ko. May isa pa ako. Tsak na pagsisisihan nyo. Wika ng bayaw ni Banong sa dayo. At kagad kinuha ang isa pang tandang. Ganun ulit. Gumawa ng pangsumpa ang bayaw nito. Pero sa isip-isip ko, wala itong laban sa mga dayo dahil dudurugin lang ang mga gamit na yun sa mga usal na nagkalat sa paligid na ginawa ng dayo. Sa pangalawang pagkakataon, muli binitawan ang mga tandang. Paglapag ng mga ito, kaagad nagpakawala ng atake ang manok ng dayo. Halos kinaladkad nito ang pambato ng bayaw ni Banong. Ngunit ang ipinagtataka ko, dahil makailang atake na yun, hindi nakitaan ng panghihina yung manok nila ng bayaw ni Banong. Ang duda ko noon, malakas na kabal ang tangan na ginamit nito. Yun ang akala ko. Dahil sa bugbog inabot ng kaharap nito, tumakbo yung manok ng bayaw ni Mang Banong. At nang nakikiisyoso kami, kaya pala hindi nasusugatan yung pambato ng bayaw ni Banong dahil mapurol ang tari na ginamit ng dayo. Pinapakita pa nga nilang inihiwa sa balat ng saging at dumulas lamang. Partidahan pa sila. Muling nagsisigawan ang panig ng mga dayo at pinupuri pa ang kanilang pinuno. Maging si Mang Banong ay nagulat sa pinamalas ng mga dayong yon. Ilang saglit lang ang lumipas. Bigla na lang nawala si Banong. Ikaw ba ang nagngangalang Banong? Ang mabagsik na sa bungero dito sa baryo ninyo? Wika ng dayo dito sa kanyang bayaw. Hindi, Ginoo. Bayaw ko siya. Wika nito. Maya-maya lang ay muling nagsisiatrasan ang mga tao nang dumaan si Mang Banong na may dalang panabong na. Pagsilay ko sa mga tandang nito, sa hindi malamang dahilan,
tumindig ang mga balahibo ko. Dahil nararamdaman ko sa aura ng manok na yon na merong nakasapi dito. Maging kami ay natigilan dahil sa kakaibang manok na yon. Ang pagpapatuloy ng kwento. Simulan na natin to. Nang makita ng dayo na naroon na si Mang Banong sa may likod ng nagkumpulang mga tao, agad din naman itong lumapit. At sa pagkakataong yon, ay hawak na nga ni Mang Banong ang pinagmamalaki niyang mga tandang na merong korona sa ulo. Naging kakaiba ito sa akin dahil unang bisis ko lang na makakita ng ganong tandang. Ito na ang pangatlo kong manok, Mang Banong. Wala kayong kalaban-laban, no? Sabi ng dayo at inilapag ang tandang sa lupa. Ngumisi lang naman noon si Mang Banong at inilapag din sa lupa yung kanyang panabong. Talagang hindi basta-basta ang mga panabong niyong dala. Nakakabilib, no? Pero gaya ng inaasahan mo, ganon din ang sa akin. Tanggalin mo na yung saguba ng manok mo para simulan na. Tugo naman ni Mang Banong. At ilang segundo lang ang lumipas bago pa man bitawan ang mga manok. Nagawa na naming makapili kung sino ang aming pupustahan. Dahil si Mang Banong ang aming kababaryo, syempre sa kanya kami pumusta. Hindi na baling may masasakit na salita kaming naririnig dahil sa taong yon. At nang matanggalan ng saguban ang tari, ay lumapit na si Mang Banong sa may paglalabanan ng mga tandang. Maigi namin itong tiningnan dahil sa nakakagalak na laban ng dalawang malakas ng mga mananabong. Paglapag sa mga manok ay kagad nagbanggaan ang mga ito. Napagtanto kong hindi nagkakalayo ang mga aral ng mga ito. Subalit kitang-kita namin ang mabilisang patama ng manok ni Mang Banong sa mga kalabang dayo. Kaagad din namang gumanti ang manok sa dayo. Kahit hindi pa man nakapwesto ng malalim yung manok ni Mang Banong. Tila ba mga papel ang katawan nito dahil sa bilis nitong mga taglay. Nang medyo tumigil ang paluan, napahiyaw ang mga dayo dahil nakita nilang sugatan na yung pambato ni Mang Banong. Animoy iniinda ito ng tandang dahil sa tinamo nitong sugat at napahinto yun. Bigla na lang kaming nagulat nang humandusay ang manok ni Mang Banong sa lupa. At saka una-unahan kong pagpusta, talo kami ng mga kaibigan ko. Dali-dali din namang kinuha nila Mang Banong ang pangalawang manok na kanina pang inihanda. At sa pangalawang laban ni Mang Banong, meron na itong subo-subo na isang makintab na bato. Magaman hindi ito napansin ng mga tao, pero nararamdaman ko ang nasa loob ng bibig nito. Isa itong uri ng mutya dahil sa mga presensya sa paligid ng mga elementong gabay nito. At nang muling kumasa ng laban si Mang Banong, hindi na kami pumusta. Alam naming magiging tagilid pa rin ang laban kahit may mutya pa itong si Banong. Nang makita ito ng dayo, may dinukot din ito sa kanyang bulsa na isang animoy itim na baging. Itinali niya ito sa kanyang noo at tinanggal ng saguban yung tari. Habang nakatayo ito, panay ang pagbuka ng bibig nito, habang si Mang Banong
na natiling nakatitig sa kanya, na parang binabasa ang galaw ng dayo. At maya-maya lang ay muli nang naglaban ang mga tandang. Pagsalpukan ng mga ito, isang bangga lang ay kaagad bumagsak ang manok nitong si Mang Banong. Natulala ng ilang segundo si Mang Banong dahil hindi man lang nakaporma ang manok niya. Humahalakhak noon ang mga dayo habang kinuha yung tandang nito. Wala palang kwentang mga manok nyo rito. Akala ko ba magagaling ang mga magmamanok dito? Partida ko lang to. Paano na lang kung pupunta rito yung mga taga-Bacolod? Wika ng dayo. Nang magwika ang isa sa mga kasama ko, na si Rex. Akala nyo naman kayo na ang may pinakamahusay na mga tandang. Hindi nyo pa alam na mayroon pang mas magaling kisa sa inyo. Nang sabihin ito ng isa sa mga kasama ko, bahagya ko itong siniko. Dahil galit na lumingon yung dayo at nagwika sa kanya ng, "Bakit? Sino pa ba ang mahusay dito? Ha? Sabihin mo." Akmang sasakalin na nito si Rex, ay kaagad kong hinarang yung isang kamay nito. At nang mahawakan ng dayo ang aking kamay, bigla itong natigilan, na para bang nakokuryente ito. Akala ba namin sabong lang ang punta nyo dito? Wag ho naman kayong manakit. Baka mamaya mapahamak pa kayo. Wika ko rito sabay hila kay Rex. Pero narinig ko pa itong magsalita ng, "Hoy! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap." Pero nagpatuloy kami at lumabas sa sabungan. Nang araw na yon, ay hindi na namin pinili pang lumaban sa mga dayong yon. Dumiretso kami sa tambayan hanggang maghapon nun. Subalit kinabukasan ng umaga, nagulat na lang ako nang dumating sa pamamahay namin ang isa sa mga kaibigan kong si Tuper. "Oh, bakit pre? Anong sa atin? Ang aga mo ah." Chris, pupunta dito ngayon yung mga dayo. Lalabanan ka raw ng tigbakay dito ngayon mismo." "Ha? Ano ka mo, lalabanan ako? Bakit sila pupunta rito? Para makipaglaban ba?" Sagot ko rito, "May nakakapagsabi kasi sa grupong yun, Chris, na kung gusto nilang makita yung magaling, dayuhin ka raw dito sa pamamahay mo." Di punggol naman oh. Sino naman ang gumagawa ng kwento? Wika ko rito. Hindi rin namin alam eh. Basta sinabihan lang din kami ni Mang Baston, yung mga ngahoy na matandang parating dumadaan rito. Paglalahad nito sa akin. At nang mga oras na yon, hindi ko alam ang aking gagawin nang biglang lumapit sa akin si Inay. Chris, narinig ko ang pinag-uusapan nyo ng kaibigan mo. Alam mo, ganyan na ganyan ang pinagdaanan ng lulo mo noon. Wala akong tutol sa mga gawain mo. Basta mag-iingat ka lang. Wika ng aking inay, na siya namang pinagsasalamatan kong husto dahil sinusuportahan niya ako. Inilabas ko na ang taring nakuha ko sa baol ni Lolo Toro at kumuha ko ng 3 rito. Pinili kong umupo sa aming bakuran kung saan nakatali ang mga manok ko. Maya-maya pa ay dumating na ang grupo ng mga dayo. Nagulat ako kasi lahat ng mga kaibigan ko sumunod ang mga ito. Ikaw pala si Chris.
Ikaw yung kahapon, hindi ba? Ako si Danilo. Lahat ng magagaling daw ditong mga sabongero, natalo ko na. Bungad na wika nito sa akin. Alam ko na, Ginoo, ang layunin mo. Nais mong talunin ang lahat. Para sa inyo bibili ang mga sabongero. At nandito sila para panoorin ang laban. Wika ko sa mga ito. Gano'n na nga. Meron na kaming manukan. At ang pangalan na lang namin ang kulang para ipakita ang galing namin. Tama. Hindi mo na ako kailangan pang labanan. Malakas ka na. At isa pa, hindi naman mga Amerikano ang mga panabong ko rito. Mga pagkaraniwang manok lang sila eh. At hindi sila nakaapekto sa layunin mo. Kaya pwede na kayong umalis. Wika ko sa mga ito. Subalit sumunod ito sa akin habang merong sinasabi. Chris, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Alam kong meron kang kakayahan na wala sa mga kababaryo mo. Sige, 2 ang tari ng manok mo. At 1 lang ang sa akin. Siguro naman lumaban ka na. Dagdag pa ng dayo. Kaya suminyas na ako kay Tuper. Nakunin yung isa kong tandang na nakatali sa may bandang dulo. Pagkuha ko nito, medyo napatawa ng konti yung dayo. Gawa ng hindi naman talaga kagandahan yung mga alaga ko. At isa pa, mais lang ang kinakain nito araw-araw. Sige, ihanda na namin ang bulang nito. Dahil 2 ang ikakabit na tari, hindi ba? Sabi mo. Nang marinig ito ng dayo, tumitig lang naman ito ng saglit sa akin. Chris, ipakita mo sa mayabang na yan ang bagsik ng mga manok natin. At saka ang sabi ni Mang Banong, ipaglaban mo raw ang dangal natin. Kinakawawa tayo. Bulong pa ni Tuper. Hindi na ako sumagot dahil pinag-isipan ko pa ang mga dapat kong gawin. Makalipas ang halos 20 minutos, nakapwesto na nga kami sa paglalabanan ng mga manok. Nasa malawak na damuhan kami na hindi kataasan. Ito ang ilalaban ko sa inyo. Manok ba to ng aking lulong yumao? Wika ko. Sige, gusto kong makita kung paano labanan ng manok mong 2 ang tari sa isang mga manok ng Amerikanong hawak ko ngayon. Wika nito. Kaya naman nilapitan ko ito at binulungan. Huwag mo kong lulukuhin. Hindi abilidad ng mga manok ang idinayo mo rito, kundi ang pagiging gahaman mo. Ang dami mong satsat. Bitawan na natin to para malaman na. Wika ng dayo na medyo pasigaw. Kaagad kong tinanggal ang saguba ng tari na merong mga dasal na baon. Paglapag ng aking tandang ay kaagad lumipad ang kalabang manok. Kaagad naman itong sinalubong ng manok ko sa ere. At kitang-kita ng dayo kung paano tumagos ang tari na yon sa kabal na dala ng manok nila. Diretso itong tinamaan sa kili-kili, dahilan ng pangingisay nito. Nanlaki ang mga mata ng dayo nang makita nito ang kanyang manok na parabang binaril sa ere. Oh, ganyan lang ang galawan ng mga manok ko rito. Mga pangkaraniwang manok pero kayang makipagsabayan. Wika ko. Kaya naman nakasimangot ang dayo habang kinuha ang pangalawa nilang tandang. 2 kasi ang tari ng manok mo, pero hindi na bale. Lalaban pa rin kami. Nakatsamba lang kayo. Sagot ng dayo sa akin.
Maya-maya pa ay hawak na namin pareho ang mga tandang at handa ng bitawan. Panay ang sigawan ng mga tao sa paligid na mga nanunood. Nang biglang may tumamang bagay sa tuhod ko na parang sinadya itong itapon. Pagtingin ko, isa itong barya. Pero hindi ko yun kinuha. Hinayaan ko lang. Nang magwika ito ng, "Bitawan mo na!" Sigaw ng dayo. At kaagad ko namang binitawan ang aking pambato. Pagbitaw sa mga ito, ay pareho pa rin ang estilo ng manok ng kalaban. Sa una nitong tandang, nauna itong lumipad, na siya namang sinunda ng aking manok na nanalo kanina. Kitang-kita ko ang pagtama ng tari sa kilikili, subalit hindi ito bumaon. Buong akala ko nga, wasak na naman yon. Pero pagbagsak nito, walang tama yung manok. Sunod-sunod nitong kinumbati ang pambato ko na halos hindi na makaganti.